Ang pag-akay po ng kaluluwa ay isang pribilehiyo ng mga mananampalataya. Magandang hamon para sa ating mga Kristiyano na magkaroon tayo ng kasipagan sa paghimok ng mga tao sa ating Diyos. Napakadakila at napakabanal na gawain, bagamat totoong hindi tayo karapat-dapat sa gawain ito. Subalit, napaging dapat tayo ng ating Panginoong Diyos dahil sa Kanyang biyaya at dahil sa Kanyang pag-ibig sa atin. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Nung nakaraan ay may nakita tayong mga paraan kung paano tayo makakapag-akay ng wasto para sa ating Panginoong Diyos. Sa inyong bulletin sa program natin, yung ating panimula, point 1, ang pag-akay sa iba ay nangangailangan ng paglalahad ng Ebanghelyo sa mga hindi mananampalataya. At ang ating ginamit na talata, yung verse 22 hanggang verse 23. At meron din tayong nakita ang ilang bahagi na dapat nating maging pansariling prinsipyo sa buhay natin, katulad ng mga layunin. Dapat po ang layunin na ating pinapangaral o pinapahayag ay maging makatotohanan, layuning karapat-dapat, mahalaga, at layuning nakakahimok ng kapwa. At iniisa-isa natin yan noong nakaraang linggo. Dumako tayo sa pangalawang puntos, yung pag-akay sa ibang tao. Nangangailangan po, of course, sinimulan natin ng paghahayag ng Ebanghelyo. Dadagdagan natin siya, no? Ngayong umaga, pag-uusapan natin, aside from sharing the Word of God to others or winning souls, kailangan hindi tayo nakakasakit, hindi tayo naka-open sa mga binabahaging natin. Meron tayong tatlong point under number 2. Sa loobin na dapat nating sundin, pananaw na dapat nating makuha, at yung pagbabalanse po nito, mga bagay ay dapat nating panatiliin at hindi natin dapat, ibig sabihin, babalansehin natin yung sasabihin natin sa kanila para hindi talaga sila magkakaroon ng sama ng loob o damdamin. Liliwanagin natin yan sa pagpatuloy ng ating pag-aaral. Balit bago tayo magsimula ng ating pag-aaral ngayong umaga, nais ko kayong hilingin na samahan din ako na basahin natin muli ang ating talata. Matatagpuan po natin sa unang Korinto, Kabanata 9, mga talatang 11 hanggang talatang 23. Unang Korinto, Kabanata 9, talatang 11 hanggang talatang 23. Bagaman malaya ako, ay hindi alipin ng sinuman. Nagpapaalipin ako sa lahat upang mas marami akong mahikayat. Sa mga Hudyo, ako ay naging gaya ng isang Hudyo upang mahikayat ko ang mga Hudyo. Sa mga nasa ilalim ng kautusan, ako ay naging gaya ng isang nasa ilalim ng kautusan. Bagaman ako ay wala sa ilalim ng kautusan upang mahikayat ko ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa mga nasa labas ng kautusan, ako ay naging tulad ng walang kautusan. Ngunit hindi ibig sabihin ito o hindi ako saklaw ng kautusan ng Diyos. Sa halip ako ay nagpapasakop sa kautusan ng ating Panginoon upang mahikayat ko ang mga nasa labas ng kautusan. Sa mahihina, ako'y naging mahina upang mahikayat ko ang mahihina. Sa lahat ng bagay ay nakibagay ako sa lahat ng mga tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng ilan. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa Ebanghelyo upang ako'y maging kabahagi sa mga biyaya nito. Dakila naming Diyos, sa muli po, pangunahan niyo kami sa aming pagsamba sa pamamagitan ng pag-alam ng mga katotohanan patungkol sa iyong dakilang salita, sa iyong banal na mensahe. Samahan mo po kami ngayon, Panginoon, and if we need confession of our sins para kami ay makaharap sa iyo ng malinis, patawarin mo kami, Panginoon, ngayong umaga. Maharap kami sa iyong dambana, nais namin maging katanggap-tanggap ang aming pagsamba sa iyo. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, itong aking dalangin. Amen. Now,
Totoo po na hindi natin kayang iligtas ang sinuman. Wala tayong magagawa dun sa bagay na yon. Only God has the power, only His Word has the power to convert, mabago ang puso ng mga taong hindi pa nakakilala sa Kanya. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa Kanyang Ebanghelyo at ito'y matatamo ng isang tao sa pamamagitan ng Kanyang pagsampalataya. Chapter 1, verse 16 of Romans, the book of Romans says, "Hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa kaililigtas ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego." Nangangahulugan to, mga kapatid, na yung ating pagiging winner o pagkapanalo sa ating Panginoon, tunay na hindi nangangailangan na nating matutunan pa kung paano maging isang matalino. Hindi na ito kailangan. In fact, ayaw nga ng Diyos ng karunungan ng tao. Sa halip, ibig pong sabihin, dapat lang, tandaan natin to, naiintindihan natin ng maliwanag ang mabuting balita, ang good news, ang Ebanghelyo. Kung naiintindihan natin siya ng maayos, maipapahayag natin siya ng maayos. Kung tutuusin po, ay maari po natin itong maipakita, honestly, sa pamamagitan lamang ng ilang minuto. Ma-explain mo kaagad sa inyo ito kung talagang naintindihan nyo. Wala si Brother Levy ngayon. Humingi siya ng outline last Sunday. At kung mapapakinggan ito muli ni Brother Levy, meron tayong outline, 3 point sa pagbabahagi. Madaling tandaan ito. Una, aalamin natin o babahaginan mo siya tungkol sa problema ng kasalanan. Sasabihin mo sa kanya, tayong mga tao, nagrebelde tayo sa Diyos. And then, maaari mong gamitin yung talata, Romans chapter 3, verse 23, napakapamilyar ng talata. All have sinned and fall short from His glory. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. And then pwede ka mag-segue, pumunta ka sa Romans chapter 6, verse 23, para malaman niya yung number 1 na gusto mong ibahagi sa Kanya. Sabi po doon, sa Roma, Kabanata 6, talatang 23, ang kabayaran ng kasalanan ay, sagot, everyone of us, alam natin, kamatayan. Kahit nakapikit, sinabi ng iba, nangangahulugan ito na kamatayan. Ang ibig pong sabihin, lahat tayong mga tao, walang hanggan ang ating pagkahiwalay sa ating Panginoon dahil sa ating kasalanan. So, yun ang unang puntos. Kailangan mapunta sa isipan yan. Pangalawa, sasabihin mo sa Kanya, subalit kahit may problema tayong kasalanan, ang Diyos ay pag-ibig, He provided the way. Meron siyang provision na inihanda para sa kasalanan. But the question is hindi sino. Okay? Huwag kayong magkakamali dyan. Get yung point? Sino yung inihandang provision ng ating Diyos? Of course, siya ang Diyos na nagkatawang tao. Siya ay naparito upang turuan tayo ng mga daan patungo sa Diyos at upang ialay ang kanyang sarili, yun ang provision, bilang isang hain na perpekto para sa ating kasalanan sapagkat yun ang hinihingi ng katwiran ng ating Panginoong Diyos. So at least may hint ka kung sino. Alam mo yun, kung sino yung dapat na ibigay ang ating Panginoong Diyos. At dahil nga siya ang Diyos, yung kanyang kamatayan, kahit na siya ay Diyos, physically, ay importante yon. Kailangan sa pagbabahagi mo, we will put an emphasis on Christ's death. Bukod sa kanyang pagsilang. Dahil siya ay Diyos, namatay. Dahil siya ay tao, ang kanyang kamatayan, ang siyang naging pantubos sa ating mga kasalanan. And lastly, importante, sa-celebrate natin to this month, siya ay ibinangon po ng mga Diyos, siya ay ibinangon ng Diyos sa mga patay, Siya ay ibinangon ng ating Panginoong Diyos sa mga patay. At ito yung magpapatunay na yung kanyang kamatayan, mga kapatid, katanggap-tanggap na hain because of His resurrection. Kasi kung di siya nabuhay na maguli, lahat ng pananampalataya natin will be in vain, magiging walang kabuluhan. Ibig sabihin siya mismo, ang Panginoong Diyos, ang nagdala ng ating mga kasalanan, karumihan, upang tayo ay makapamuhay ng matuwid. So
So, yun yung pangalawang puntos. Pwede mong segue yung 1 Peter chapter 2 verse 24. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating kasalanan upang tayo mamatay sa kasalanan at mamuhay sa katwiran. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo ay gumaling. And then, gamitin din natin yung 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Itinuturing niyang nagkasala siya na hindi nakaranas ng kasalanan upang sa pamamagitan niya ng ating Panginoon, tayo ituring ng tuwid sa harapan ng Diyos. So, nagsimula ka, ipakita mo sa Kanya yung problema, kasalanan. Second of all, pakita mo sa Kanya that God has a solution to our problem. And then thirdly, ilang minuto na ba yun? Mabilis lang, di ba? Thirdly, kailangan nating tumugon dun sa binigay niyang provision. And that's papasok yung ating pananampalataya. At ito po ay bilang kabayaran ng buo para sa ating mga kasalanan. Yung kanyang provision na ibinigay ng Diyos. So, mga kapatid, ang pagtitiwala sa ating Panginoon ay nangangahulugan, unang-una, binanggit natin ito ng maraming beses, kailangan nating talikuran ang ating mga kasalanan, and let me add, kailangan din nating talikuran yung inyong pagtatangka. Napapasok kayo sa langit dahil sa inyong mabubuting gawa. Walang papasok sa langit dahil sa mabubuting gawa ng tao. Pananampalataya lang ang issue. But don't get me wrong, hindi ko sinabing huwag kayong gagawa ng mabuti. Kapag kayo natanggap na ng Diyos, kailangan niyong gumawa ng mabuti. It's another issue ng ating pambubuhay. And then, pwede niyong gamitin sa Kanya yung sentro ng Bible. John 3:16. Siguro kahit nakapikit kayo, maibabanggit niyo yan. Sapagkat ganun lang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, okay? Kanyang ipinagkaloob ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak upang ang sinumang gagawa ba ng mabuting sabi? Hindi. Ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi na mapapahamak kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tatlong point, di ba? Madali ba? Sabihin yung problema, sabihin yung provision, sabihin mo yung response. Anong gagawin ng tao dun sa provision ni God? Faith. Because of God's grace, you have been saved through faith sa pamamagitan ng pananampalataya. So, dapat tayo magtiwala sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas at Diyos sa dahilan ng Kanyang kamatayan, ulitin ko, at muling pagkabuhay, yun lang ang tangi nating pag-asa upang tayo makapasok sa langit sa araw ng paghuhukom. A lot of people put an emphasis doon sa paghuhukom, kaya naliligro yung tao eh. Sometimes gumagawa pa ng mga conspiracy theory yung iba, kaya imbis na lumapit sa Diyos, ang kanyang nagiging karanasan, natatakot sa paglapit sa Diyos. Tandaan niyo, pag sinabing pag-ibig, dapat walang involved na fear dyan, hindi ka natatakot. Reverence meron. Kailangan natin ng paggalang sa Diyos. Yung ating paglapit sa Kanya, hindi tayo natatakot dahil paparusahan tayo. Lumapit tayo sa Panginoon dahil kayo'y mahal ng Diyos. Okay? So, ito po yung pinahayag, ito yung ating ipapahayag, ito yung ating pwedeng ibahagi, mga estilo na parang simple lang, no? Simple style, at simpleng paraan kung paano tayo magpahayag ng mabuting balita. Of course, kailangan mo una manalangin bago kayo magbahagi. Kailangan mo prepared ka rin, kailangan din yung preparation. At yung part ng preparation, kailangan meron kang compassion sa mga tao. And then dapat nakita mo na ito isang pribileyo. Kaya dapat nagmamadali ka nga dito sa pinag-uusapan natin ito. Nagkukumahog ka na gawin mong magpahayag ng salita ng Diyos because nakikita mo, this is an important matter between God at saka sa'yo, na talagang utos niya na ikaw ay magpahayag ng salita ng Diyos. So, balikan natin yung ating puntos. Ang pag-akay sa iba, nangangailangan ng paglalahad ng Ebanghelyo. Natapos na natin doon. Dagdag natin yung sinabi ko kanina, bukod sa paghahayag ng Ebanghelyo, nangangailangan pa rin po ito na habang tayo'y naglalahad, dapat sa mindset natin, para sa hindi mananampalataya, hindi natin sila masasaktan. Dapat hindi tayo makakasakit. Nakakita na ba kayo nangangaral na nakakasakit?
Marami, no? Masyadong atakero ba ang tawag doon? Inaatake kagad yung relihiyon nila. Yung relihiyon nyo, sa impyerno pupunta yan kasi sa demonyo yan. Nasasaktan sila doon. Huwag na huwag kayong magbabanggit ng ganun kapag kayo nagbabahagi. Hindi yan inutos ng Diyos. Maski ang Panginoong Jesus, wala akong nakitang bagay na inatake niya yung relihiyon. Pero pag nagtuturo siya, kasama sa prinsipyo, siyempre, yung katotohanan, kaya ang katotohanan, nakakasakit talaga yan. Pero yan ang magpapalaya sa bawat isa. So, dito sa ating teksto, ipinapakita po ni Apostol Pablo ang mga bagay tungkol sa kung paano niya ipinangaral ang Ebanghelyo. And mind you, ang boses ni Apostol Pablo, based on historical set, ay hindi talaga maganda. No? He has a quickie voice. Kaya kung makikinig kayo sa kanya, baka hindi rin kayo tatagal. Sabi ng mga nag-research na hindi maganda ang boses ni Apostol Pablo. Pero it's not an issue. Hindi yung boses, hindi yung itsura, hindi yung magandang pananaw sa politika, kaya siya nakahikayat. It is because of the power of the Word of God. Hindi ako nahihiya na ipahayag ng Ebanghelyo. Andi dito ang kapangyarihan ng kaligtasan. Ulitin ko yan sa inyo. So, paano niya ito pinangaral ng buong tapat? At wala siyang nasaktan sa kanyang pagpapaliwanag. He preached the word without needlessly offending anyone else. Kaya pag binasa mo yung talata, kahit na hindi siya under ng law ng mga tao, nakiride on siya doon, sumakay doon sa mga bagay na yun. Para sa mga mahina, naging mahina din siya. Tinignan niya kasi yung kalagayan ng tao. Now, tignan po natin kung ano itong mga bagay na ito. Number 1, meron tayong tinitignan dito sa verse 19 na saloobin or attitude na dapat ay sinusunod natin. Ano yung attitude na yon? Basahin ko ulit yung verse 19. Bagaman malaya ako at hindi alipin ng sino man, nagpapaalipin ako sa lahat upang mas marami akong mahikayat. So yung word na ako ay alipin sa lahat, napakahirap taglayin yan. Nagbigay ako sa inyo ng halimbawa dati, yung Prime Minister ng South Korea, sabi ko, napakataas ng kanyang rango sa bansa. Prime Minister siya. Siya yung pinakapunong tagapanguna doon sa bayan na yon. Pero pagdating sa simbahan, siya ay nag-a-usher pa rin. Naglilingkod pa rin siya. Hindi na tayo lalayo. Ang Panginoon, siya may-ari ng daigdig, pero anong naging pahiwatig niya sa mga tao? Inubad niya yung kanyang pagiging Diyos, nag-anyong alipin. Okay? So, prinsipyo yan. Kaya tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos, dapat isip natin, alipin lang tayo, slaves lang tayo ng Panginoon. Mas magandang slave ng Panginoon kaysa slaves na kaaway. Yung sa kaaway, parang may twist pa yan. Baka hindi ka talaga papatinuin yan, papasamain ka husto niyan. So, ang isang alipin ay hindi tinitignan ng kanyang sarili bilang higit sa iba. Daan natin yan. Kundi ang kanyang pananaw na binabanggit sa kanyang buhay ay mapasailalim siya upang makapaglingkod. Hindi niya muna iniisip yung kanyang sarili, kundi ang kanyang iniisip yung kanyang paglilingkuran. Yun ang kanyang priority. O nakikita po natin to sa mga ginawa ni Apostol Pablo. Yung kanyang sarili na naging alipin sa mga hindi mananampalataya. Tanong, mga kapatid, itinuturing nyo rin ba ang mga hindi mananampalataya? Anong turing nyo sa mga hindi mananampalataya? Kaaway? Kalaban? O taong kailangan ng paglilingkod? Meron kayong biro sa Bible study nyo, no? Ayokong share niyan kasi baka maligtas. Parang may galit, ano? Ayaw magbahagi kasi mamaya maligtas yan. Mali yun, ano? Although alam ko, joke lang yon. So, ang premise is, isip natin, kailangan nating tignan sila as mga taong nangangailangan talaga ng tulong. They need our help. Dahil alam natin ang kanilang pagdadausan ng kanilang dulo ng buhay pagkatapos nilang mamatay. Alam nyo, kwento lang ako saglit. Pag iniisip ko yung ating buhay, lagyan natin ng bracket ng 100 taon lang siguro tayo dito sa daigdig. Pero Enrile pa lang yata nakaabot ngayon panahon na to sa N100. Pero tignan niyo maigi, pag
Katapos ng 100 taon, maaalala pa kaya kayo ng susunod na henerasyon? Hindi na, no? And then after 100 years, yung mga pinaghirapan nyo, may pupuntahan pa ba yun? Yung mga inipon nyo, mga pinatayo nyo, natapos nyo, saan pupunta lahat yon? Wala. Iniisip ko yan. Dati hindi ako nag-iisip ng mga ganyan, pero nag-iisip ako ngayon. Pagkatapos ng buhay dito sa daigdig, saan ka na? Lahat mababaliwala na eh. Ang mangyayari sa'yo, makikita ka na lang sa litrato, nandun sa wall, dinadaan-daanan ka. O kaya kung medyo sosyal ang ano rito, yung lagayan ng urn, meron ganun sa Korea, di ba? Dadalawin natin si Lolo. Pagpunta nila dun sa columbarium, nandun yung litrato ng Lolo nila. Sisilipin lang, hanggang ganun lang, iiyak ng konti, tapos wala na. Di ba? Napakaiksi ng buhay dito sa daigdig. Pero sa kabilang banda, walang hanggan ang nilalatag sa atin ng Diyos, nakapalit ng walang kwentang buhay dito sa daigdig. Magiging magkakaroon lang ng saysay ang buhay mo dito sa daigdig pag ginagawa natin itong mga bagay na to. That will tell you na talagang merong saysay ang buhay mo. Eh di ba ang katotohanan, wala tayo dito sa daigdig, wala tayo dito sa mundo. Pero ang iba, ang nangyayari sa buhay nila, lumalabis sa pagiging taga-mundo, sumusobra pa sila. Nagiging impluensyador sila, na-impluensyahan talaga sila ng daigdig sa buhay nila. So dapat, mga kapatid, itinuturing natin, wake up call yan, sa buhay natin, na tayo'y magbahagi ng mabuting balita sa mga hindi mananampalataya. Hindi natin sila dapat ituring na kaaway, o kalaban, o kaibayo sa pananampalataya. Paano natin sila paglilingkuran, mga kapatid? Naghahanap na ba kayo ng pagkakataon upang maglingkod kayo sa inyong mga kapitbahay, mga nawawalang miyembro ng pamilya? Pag nawawala, ibig sabihin, nasa bahay pero hindi pumupunta sa simbahan, kaya nawawalang miyembro ng pamilya. O meron kayong mga kakilala na hindi mananampalataya, na masyadong basto sa inyo, paano kayo tumutugon sa kanya? Ang trato ang gagawin nyo, pagbalik nyo ba sa kanya ay galit o kabaitan? Meron po akong nabasa sa isang masamang ugaling military, no? Meron siyang rango, sarhento siya. Merong isang Kristiyano, habang siya'y nagpe-pray, ang ginawa nitong sundalo na to, na sarhento, yung kanyang boots na marumi, sinausaw pa sa putik, binato doon sa nagpe-pray na Kristiyano habang nananalangin. At tumama sa ulo yung boots na ibinato sa kanya. Pero anong response nung binato? Nagpatuloy siya sa pananalangin. Nagdasal siya tuloy-tuloy. At kinaumagahan, pagkagising ng sarhento, nakita niya yung kanyang binatong sapatos doon sa nagdadasal. Ang linis, parang nilinis nga, nasa tabi ng kanyang higaan. At pinakindab pa. Sinong gumawa nun? Yung kanyang binato. Mabait. And what happened? Naging result kung bakit naligtas yung masungit na sarhento. Nagbago. Nagulat siya, ba't ganun yung response nung nagdadasal na kanyang binato? Kayo kaya, batuhin kayo, anong gagawin ninyo? Nagdadasal kayo, binato kayo. Tignan niyo yung katabi niyo, anong gagawin niyo pagka nagdadasal kayo, bigla kayong binato? Lilinisin niyo yung karing-kariya, yung gamit ng bato sa inyo? O magkakaroon na ng violent reaction? Sasabog yung bahay. Nagdadasal ako dito, bigla mo akong guguluhin.
Makakarinig ka ng may mga ganun tayong ugali, mga kapatid. Ngunit, ang gusto ng Panginoon, ganitong klase ng pag-uugali tayo magsisimula. Meron tayong isang saloobin attitude, no? Na dapat nating ma-adapt sa lahat ng ating mga kapatid. Na tayo, mga kapatid, ay isang alipin at hindi tayo parang dapat magmalaki sa kanila. Okay, so yun number 1, attitude. Pangalawa, meron tayong something that we could gain, viewpoint or pananaw. Hinahanap kasi natin, nasan yung kalagayan ng taong ito? Anong magiging pananaw mo dun sa taong yon? Mga kapatid, ang alam natin na si Apostol Pablo ay mayroon siyang isang mensahe lamang. Ano yun? Yung Ebanghelyo. At yung Ebanghelyo na yan, hindi niya ito kailanman pinalitan, binago, pinababaw, pinataas. Katulad ng nakaraan, di ba? Nagkaroon ng raffle, nanalo ng kotse, pero ginamit yung simbahan para daw makakuha ng lalapit sa Panginoon. Hindi siya ganun. Wala siyang gimmick na ginawa si Apostol Pablo. Grace ang kanyang ipinairal sa kanyang pangangaral. Okay? Isinaalang-alang niya yung pananaw ng kanyang narinig sa Panginoon at pananaw sa kanya ring mga nakikinig. At sinubukan niyang mag-isip, kumilos ng mga paraang tulad ng ginawa nila. Mga paraan na pwede nating sabihin hanggat maaari ay hindi kasalanan. Okay? Upang marinig lang yung mensahe. Isa lang ang mensahe ng Ebanghelyo. Sa verse 20, sabi po, sa mga Hudyo, ako'y naging gaya ng isang Hudyo upang mahikayat ko ang mga Hudyo. Pero hindi niya binabago yung mensahe. Christ is the way, the truth, and the life. Yun ang kanyang mensahe. Sa mga nasa ilalim ng kautusan, ako ay kagaya rin, naging gaya ng mga nasa ilalim ng kautusan. Bagaman, yun, ako ay wala sa ilalim ng kautusan upang mahikayat ko ang mga nasa ilalim sa kautusan. Di ba si Apostol Pablo is a Jew? Hudyo? Pero kahit siya Hudyo, medyo nakita natin mahigpit siya sa pag-iwan. Mahigpit talagang hindi siya balik doon dahil alam niyang mali yung aspeto ng kultura nitong Judaismo na kung tawagin natin. Isa pa, saan ang kanyang calling? Hindi sa mga Jew, sa mga Hentil. Kaya pag meron siyang makikitang, di ba, katulad ng problema nila ni Pedro, parang naging legalistic nga si Pedro, dahil pagkaharap ni Pedro yung mga Hudyo, hindi siya kumakain ng karne. Pagka yung mga Hentil, kumakain siya ng wala siyang sariling disposisyon, hindi siya totoong tao. Pinagalitan siya ni Apostol Pablo. Mayroon ako isang narinig o nakitang salita, sabi nung pinag-usapan dito sa pinag-aaralan natin yun. Si Apostol Pablo raw ay pwede nating sabihin isang kosher or ano yung kosher na yun? Satisfying the requirement of the Jewish law. Kumbaga, hindi muna siya kakain ng tapsilog sa almusal. May karne kasi yun para lang makausap niya yung mga Hudyo. Pero hindi ibig sabihin na hindi siya kumakain ng karne. Wala siyang binabanggit na issue. Nakikisakay siya doon sa... Hindi katulad ni Apostol Pedro, talagang pinapakita niya na hindi daw siya kumakain, sinasabi niya. Pero si Apostol Pablo, maging maingat siya. Yung mga nasa ilalim sa kautusan. Okay? So, mahigpit na tinutukoy ito bilang pong paraan ng pagtingin sa mga Hudyo. Nakatuon kasi ito sa kanilang mga gawaing pangrelihiyon, itong mga Hudyo na kinakausap ni Pablo. Lalo na, mahigpit sila sa tinatawag na pagsunod sa mga seremonya ng aspeto ng kautusan. Kaya dito si Apostol Pablo, bagamat wala na siya sa ilalim ng batas ni Moses, pero hindi siya nakikisali sa pagdiriwang na kanilang ginagawa. Romans chapter 6 verse 14.
Hindi na kayo dapat pangpagharian ng kasalanan. Yamang wala na kayo sa ilalim ng kautusan, kung hindi nasa kailaliman na tayo ng kagandahang loob ng ating Diyos. Wala na siya dun sa kautusan ng mga Hudyo. Kasi kung ito ay magbibigay sa kanya ng pagkakataon para maabot ang Hudyo, ginagawa niya yung mga bagay na yun. Pero, mind you, hindi talaga siya sumasali sa paniniwala ng Judaismo. Okay, ganun ang ginawa ni Apostol Pablo. Sa verse 21, sabi doon, ang mga walang batas, sino ba tinutukoy doon? Yung mga hentil. Kasi alam ng panahon natin, pag sinabing Hudyo, talagang bombarded yan with Judaism, andun sila sa ilalim na sinusunod nilang utos daw ni Moses. Pag sinabing Gentile, iba yung kanilang panukala sa buhay. So, nung kasama pa ni Apostol Pablo yung mga hentil, pwede niyang gawing isang tabi muna yung mga aspeto ng moralidad ng batas ni Moses at mamuhay siya nakasama ng mga hentil. Kasi yung mga hentil nun, ibang tingin ng mga Hudyo sa mga taong ito. So, mabilis nilinaw ni Apostol Pablo na siya ay labas doon sa batas ng sinusunod nila, subalit nasa ilalim siya ng batas ng Diyos. At yun ay nasa ilalim ng batas ng ating Panginoong Jesus na tumutukoy talaga sa totoong aspeto ng spiritual na batas ng buhay ng ating Panginoong Diyos. Wala tayong nakita kailanman, sa totoo lang, na si Apostol Pablo ay binastos niya o nagsabi siya ng mga masasamang biro sa Judaism. Parang binibiro niya para lang mayugnay yung pananampalataya niya. Wala akong nakitang ganong agenda o attitude ni Apostol Pablo. Pero kumain siya. Ito yung mga pag-i-issue dito sa Corinto, no? Nung mga karne na inihahandog sa mga Diyos-Diyosan para maabot yung mga hentil. Kasi sa Jew, pagka yung mga hentil, listen to this, para maintindihan niyo ko. Merong isang serye ng panahon ng istorya na may mga pagkain na inaalay nila sa, karamihan sa Ephesus, meron sa Corinto, no? Inaalay nila sa mga Diyos-Diyosan at hindi nila yata ito kinakain, no? Pagkatapos nun, binebenta na nila. Yung mga karne na yun, sino bumibili? Yung mga hentil sa labas nag-aantay. Kasi wala naman say-say din sa kanila yon. So, may mga iba na sagrado, pinaniniwalaan na pag inihandog doon, hindi na nila pwedeng kainin yun kasi may, hindi ko alam, something mysticism na pinakahulugan nila yung mga bagay na yon. Pero pwede bang kainin yun? Yung mga mahihina na ang tingin doon ay sacred, hindi nagpapakita si Apostol Pablo para hindi sila masaktan. Nasa doon sa verse 22 sa mga mahihina. Sa mga taong tulad po nito na, paano ko ba tatawagin yun? Sensitive. Yun ang word. May mga taong sensitive. 1 Corinthians 10:27, kung aanyayahan ko kayo ng isa sa mga hindi sumasampalataya at nais niyong pumunta, anumang ihain niyo ay kainin niyo, ito yung sagot, ng walang pagtatanong sa budhi. Kasi sa lumang tipan, ang dami talagang binawal nila. Bawal kumain nung hayop na 3 lang yung daliri, bawal kumain ng ganito, di ba? And then pagdating sa, I think meron sa Romans chapter 14 verse 21, mas mabuting wag kumain ng mga karne. Parang yun yung emphasis nila, no? Pero ang issue is nga yung budhi, sabi ni Apostol Pablo. So, the word is sensitive. Meron ba kayong kakilala ng mga sensitive? Kapag mag-share kayo ng gospel sa kanila at sensitive yung taong yun, mahigit tinuturo, yun daw sensitive. Mag-iingat kayo kasi talagang masasaktan sila. Kailangan yung panalangin mo ay magabayan ka talaga ng banal na Espiritu. Alin man sa kakailanganing mong pagbibigay ng ibang kahulugan o kailangan mong mag-share, kailangan iisipin mo to. Dapat, tandaan natin, maging labis tayong maingat at maging sensitibo tayo upang maakay natin sila at magkaroon din sila ng kaligtasan. Dahil ang kagyat ng konteksto ay may kinalaman sa tinatawag nating pag-akay natin sa mga tao para sa ating Panginoon.
Sa madaling salita, kung may sensitive na tao, we need to also be what? Sensitive din tayo. Maging sensitibo rin tayo. Another attitude. So, yung pangkahalatang punto po, ang ibig sabihin ni Apostol Pablo, kailangan nating maunawaan kung nasaan yung kalagayan ng isang tao. Para hindi tayo makakagawa ng bagay na sila ay masasaktan. No, meron akong natatandaan na sistema dati. Kakakilala pa lang niya, nakita yung rebulto doon sa bahay, inatake kagad. Ibil yan. Hindi na sila pinapasok sa bahay. Dapat makakausap mo yon ng maayos, maipapaliwanag mo sa kanila kung ano ang kaligtasan. Hindi ba? Merong ganun, no? Marami inaatake kagad yung mga rebulto doon sa mga bahay-bahay, yung mga altar, sasabing sa demonyo yan. Ang katotohanan, mga kapatid, ang mensahe ng krus ay maaring totoong makasakit sa kanila. Pero dapat hindi tayo ang gagawa nito personally na sasaktan sila. Hayaan mo ang banal na spirito, yung tinatawag natin conviction, para yung tao mag-isip, ay, tama yun parang, alin term nyo? Tinamaan ako doon sa sinabi niya. Hindi nanggaling sa kapwa mo tao, kung di nanggaling sa Diyos. Ibig sabihin, yung buhay na Diyos ang kumausap sa puso mo. Huwag natin gagawing issue, yung mga issue, na wala namang koneksyon sa Ebanghelyo. Tandaan natin yan. Kaya dapat mahalaga. Lalaan natin, meron tayong attitude, meron tayong dapat na maging pananaw na binabalangkas natin sa kanila. At yung pangatlo, magkaroon tayo ng balanse, no? May yung isang pananaw na ating makikita na dapat ay pinapanatili natin. Ano po ibig sabihin? Maging lahat ng bagay sa lahat ng tao, ito yung ibig sabihin. Ito yung prinsipyo, habang lahat ay para sa Diyos. Okay? Lahat ng bagay para sa lahat ng tao, pero ang lahat para sa Diyos. Ano ibig sabihin nun? Balansehin po natin. May mga tao na nag-aangkin sila na sila'y makadiyos. Subalit, pag tinignan mo yung kanyang kultura at saka pananaw, malayo para silang Pariseyo, Saduseyo, at iba pa. Kasi wala lang halaga yung tuntunin ng kaligtasan, pero mukha silang nagsasabing sila ay sa Diyos. Okay? Ang tingin ng mundo sa kanila ay kakaiba. Baliwala sa kanila yung mensahe ng kaligtasan. Now, sa kabilang banda, siyempre magkakaroon tayo ng approach sa kanila, pero itong mga tao to kasi, itong sinasabi kong may kakaibang pananaw, yung pagtatangka nila na maabot ang mga tao sa daigdig, katulad ng mga Pariseyo, nag-aangkin sila na makadiyos, pero ang kanilang premise, parang hindi sila makadiyos, parang makasanglibutan sila. Iba kasi yung kanilang ideology. Ano nangyari? Nawala kasi yung tinatawag natin sense of holiness, yung kabanalan, dahil sa kanilang pagkokompromiso sa Ebanghelyo. Walang pinag-iba doon sa ginagawa ng secular world. Mga kapatid, tayo po ay tinawag ng Panginoon sa sanlibutan, ngunit hindi dapat tayo maging katulad ng nasa sanlibutan. Hindi tayo dapat maging maka-sanlibutan. John 17, verses 15 and 16. Hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan. Kung hindi, ingatan mo sila mula sa masasama. Hindi sila taga-sanlibutan, tulad ko na hindi rin taga-sanlibutan. Our citizenship is heaven. Dapat hindi mapalitan yan ng worldly. Worldly Christian. Parang hindi tama, no? Dapat spiritual. Si Apostol Pablo, kilala bilang makasalanan. Pero kailanman hindi niya kinompromiso yung kabanalan. Tandaan po natin, ang isang paraan upang mapanatili natin itong balancing ito.
dapat pinapanatili natin na nakikita yung layunin natin sa lahat ng oras. Ano ba yung layunin natin? Share. Magbahagi ng mabuting balita. Ang dahilan po kasi sa pagpunta natin dito sa Tondo ay hindi para makipag-usap sa mga tao. Subalit, ang pinag-uusapan natin ngayon mga kapatid, yung point of view natin ngayon kung bakit natin binigyan ng emphasis ang evangelism. Makikita natin to sa Judas chapter 1 verse 23. Ang sabi po sa Judas chapter 1 verse 23, agawin niyo sila sa apoy upang masagip sila. Mahabag kayo sa kanila nataglayang takot at kamuhian ninyo pati ang mga damit nilang nabahiran ng kahalayan. Mga agaw tayo, mga kapatid. Aagawin natin yung mga taong papunta sa apoy. Yun ang ating premise sa buhay natin. And we need to balance this by seeing na tayo ay nagdadala ng mabuting balita at hindi masamang balita ang ating binabahagi sa kanila. So sa isip natin, kaya kayo nagbabahagi kasi aagawin mo sila dahil alam mo na sila ay papunta sa dagat-dagatang apoy. Now, babalikan natin yung layunin na binanggit ni Apostol Pablo doon sa verse 23. Upang ako'y makapagbahagi nito. Ano yung ito na yun? Yun yung ebanghelyo. At kasama po natin makikita niyang sinampalatayanan ng Panginoon. So, si Apostol Pablo nagdanais din sa totoong buhay na makabahagi ng walang hanggang pagpapala ng ebanghelyo. So, yun ang aim, ano? In sharing the Word of God, kailangan tinutukoy mo na ito nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. At alam natin, bawat isang taong lalapit sa Diyos at magigising sa katotohanan, magbubunyi ang sanglaksang mga anghel. They will rejoice because of that person na lumapit sa Panginoon. Ulitin ko, ang ating pagdami ay sa pamamagitan ng conversion at hindi ng mga gimmick. Mga kapatid, para makaakit tayo sa iba, para sa Panginoon, kailangan nating puntahan sila upang magkaroon tayo ng pagkakataong ipahayag ang ebanghelyo. Ngunit kailangan nating maging naiiba ang ating pamumuhay, pag-uugali, upang hindi tayo maging mag-compromise sa mensahe na dapat nating ibigay sa kanila. Natandaan niyo yung tatlo? Adapt yung layunin na yan. Kailangan maging tama ang balanse ang pananaw natin sa puntos ng pagbabahagi. Now, mga kapatid, tayo, bilang mga malayang tao, ay pinalaya sa kasalanan dahil sa ating pananampalataya sa Panginoon. At itong kalayaan ay kaakibat ng isang mabigat na responsibilidad, kapatid. At yan ay para ipahayag ang mabuting balita, ang ebanghelyo. Pag-abot sa mga taong hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Hesus. Pag-aakay sa mga bulag sa katotohanan. Pagbibigay liwanag sa mga taong nasa kadiliman. Pagpapalaya sa mga alipin ng kasalanan. At sa mga talata pong ito, katulad po ng Apostol Pablo, muling nag-alab ang aking puso at napukaw ang aking nasa na akayin ng mga tao patungo sa katotohanan na sa ating Panginoong Diyos. Nalalaman ko po na maraming pagkakataon sa aking buhay na sayang at hindi ko masabi ng tapat at diretso sa harap ng Panginoon na ginawa ko lahat ng bagay para sa kapakanan ng mabuting balita ng Ebanghelyo. Maraming dapat baguhin, maraming dapat unahin, higit sa lahat, gawin upang sumulong ang mabuting balita ng ating Panginoon. Sa mga talata pong ito, mga kapatid, magsilbisan ng hamon sa atin, sa akin,
ang pag-ibig ng Diyos na dapat po ay ating ibinabahagi. Sulong natin ang mabuting balita. Abutin ng hindi mananampalataya. Ngayon at sa susunod na buhay, sa susunod na araw, sa susunod na panahon. Ikaw, ako, mga kapatid, kayo, kailan mo ibibigay ang iyong oras at lakas upang itaguyod ang mabuting balita ng Ebanghelyo? Kailan? Kung hindi ngayon, kailan? Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Tunay nga na napakahalaga ng gawaing ito. Tinatawag naming pribilehyo, napakabanal, napakadakila, napakabuting gawain ang pagbabahagi ng iyong dakilang salita, Panginoon. Dalangin ko po na sa pagpapatuloy namin ng pagsasaliksik ng mga bagay paraan upang mga tao, mga mahal namin sa buhay, mga hindi namin kakilala, dinadalangin namin, Panginoon, na magamit kami bilang tagapagtaguyod, instrumento ng dakilang salita, dakilang mensahe. Sa paniniwala namin, Panginoon, na nandito ang kapangyarihan ng kaligtasan. Samahan mo kami sa aming mga bibig, sa aming mga isip, at higit sa lahat ang aming mga puso na maging patuloy na tapat na mag-akay, magbahagi ng iyong dakilang salita. Tulungan mo kami, O Diyos, sa aming mga kahinaan. Tulungan mo, Panginoon, ang mga bagay na nagiging hadlang upang kami ay nahihinto at hindi namin na ibabahagi ang mensahe. Pakita mo sa amin, Panginoon, ang tunay na direksyon, ang tamang hudyat ng aming pagkilos. Panalangin namin ang mga taong hindi pa tunay na nakakilala sa iyo. Gamitin mo kami sa dakong ito ng kainta, sa Village East, ibang lugar, sa opisina, upang ang iyong mensahe, O Diyos, ay mapaabot namin ng wasto, balanse sa mga taong iyong ilalatag at ipapadala kung saan kami, Panginoon. Maraming salamat po. Dalangin ko ang lahat ng ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen.